Lahat ng pag-uusapan natin ngayon, saan natin pag-uusapan dito ng paulit-ulit. At saka kung ano dyan sa rules and regulation na pinirmahan ninyo, tama na siguro yung question dyan. Kasi nadidisiplina naman kayo ng rules na yan eh. Pag na-late kayo, may dagdag. At syempre pag ganyan, disiplina lang sa inyo yan. Hindi naman, kung tutusin, wala namang kwenta, hindi naman namin kakayaman yan eh. Pero yung disiplina na may iwan sa inyo, yun talaga ang habol namin dyan. Okay lang yung malit minsan. Kaya nga 3 beses yan sa loob ng isang linggo eh. Pag na-late ka 3 beses, 2 beses okay lang. Yung pangatlong beses na malate ka, kahit hindi sunod-sunod, may charge siya na 500 pesos. Intindihan niyo yan? Kasi yung paulit-ulit na 3 beses ka malate sa loob ng isang linggo, hindi ka tanggap-tanggap na paliwanag yan. O, anong rason mo bakit 3 beses ka na-late every week? Mali ba ang rules? Yung madalas yung paglilikramo, isipin nyo rin muna talaga. Hindi naman namin ginawa yung rules para kumita kami. Para itaguyod itong kumpanya, para matulungan namin kayo at marami pa. Kung lagi nyo questionin yan, ito ipapaalala ko lang sa inyo. Kung sino yung madalas magreklamo, yun ang hindi umaasenso. Kasi nasasanay ka bawat pagkakamali mo, bawat kakulangan mo, i-justify mo eh. Hindi mo tinatanggap na nagkakamali ka, kaya inilalaban mo palagi. Kaya ang mangyayari, baka posibleng manalo ka kapag idepensa mo. Diba? Kaya madalas na naglilikramo, ganun ang nangyayari. Kung mismo mindset ninyo baguhin ninyo, yung pagkakalit na yan, dapat hindi ka ni-question yan. Ako nalilate din naman ako, pero ako, dahil sa naging empleyado rin ako, matagal ako naging empleyado. Parehas lang tayo kung ano dinadaanan nyo ngayon. Nadaanan ko rin yan. At kung didisiplina ako, hindi sumasama loob ko. Bakit ko naman question yung rules and regulation? Hindi ko naman yan ikakakulubi. Kung tutusin, ikaka-improve pa ng personality ko yan, ng pagkatao ko yan. Kung nasusunod ko ng maayos. Nung naging empleyado ako dati, sahod ko pa lang, hindi minimum. 380 ang sahod noon, 320 yung sa akin. Wala silang narinig-reklamo. Walang overtime pay, kahit na city ako umuwi. Kasi hindi naman pera ang nabol ko pagkatuto. O nung natuto ako, nagtayo ako ng sarili kumpanya. Kung panay kasi kayo reklamo, mangyayari sa inyo, paulit-ulit maghahanap lang din kayo ng ibang kumpanya na makakapagbigay ng perfecto sa inyo. Naintindihan nyo? Wala talagang perfectong kumpanya, lahat talaga yung may kapulakan. Ngayon kung puro kayo question sa rules and regulation dyan, baka ma-perfect nyo yung rules and regulation yan. Pero kaya kayo mape-perfect nyo yung sarili ninyo? Puro question lang kayo? Kung ayaw nyo dun sa rules ng kumpanya, hindi man maganda yung sabihin ko, pero dapat wala na kayo rito. Hindi yung nandito kayo, kini-question yung rules ng company. Puro question na lang, kaya hindi na tayo nakatapos eh. At least dun sa mga nakakarinig o nanonood sa atin, yung mga pananaw dito sa buhay, may kulit-kulit kahit wala sila rito. Okay? Huwag kayong mag-alala, dinaanan ko yung dinaanan ninyo. Talagang ano lang yan, mindset lang ang makapagbabago sa inyo. Hindi nyo ikayayaman yung pagpalit o pagbalangkas ng bagong rules and regulation namin ng kumpanya. Ang pagpasok nyo pa lang na pagiging empleyado, kung iniisip nyo talo kayo dito, kayo mismo sarili ninyo. Talo talaga kayo, empleyado kayo eh. Sa lahat ng kumpanya, ganun. Naisip nyo ba yon? Kung naisip nyo na pagpasok nyo sa company na to, talo na kayo, totoo yan. Kailan ka ba mananalo? Kung gumaling ka na, kung naging maganda na yung skills mo, kung na-improve mo yung sarili mo at wala ka na rito, nagtayo ka ng sarili mo yung negosyo, nakakapag-nabuhay ka na ng maalwan. Kumbaga, ando na sa iyo yung kalayaan na kumita kung anong gusto mong kitain. Yun ang panalo, hindi dito sa pangamuhan. Kasi ako mismo sa sarili ko, bahala yung iba. Hindi ako naniwala na yayaman kayo sa pag-i empleyado. Kaya kung mindset niyo puro question sa rules ng company, walang nangyayari dyan. Tuloy-tuloy itong mabubuhay ang kumpanya na to kahit puro question kayo. Talagang dinawin ko pa to para maintindihan nyo. O, ikaw to umang. Okay, boss? Oo, get na yung tsura mo. Ganda pa ng content.
Okay. Ito yung gold. Halimbawa yan yung gold. Ito yung gold. Tatlo na natin. Makakatatlong company ka dahil dyan sa ambition mo na yumaman. Pero ang totoo niyan, itong company na hinuhukay mo kasi gusto mong maabot yung ilalim sana, kaya lang, puro kalikramo, tinatamad kang mahukay, nakakapagod, masakit na yung katawan mo, hihinto ka na. Tama, hindi mo pa naabot yung unang goal. Kasi marami kang question sa katawan mo, marami kang question sa kaisipan mo. Nakuha nyo? Ngayon, dun sa question mo, mapapagod ka, imbis na dumiretso ka sana, napagod ka na eh. Hindi ka tumuloy, puro question doon. Lilipat ka na naman ng isa. Ang iniisip mo dito, baka mas maganda to, baka mas malaki ang makuha mo rito. Pero pagdating dito, napagod ka naman, pinwestiyon mo naman yung kumpanya, hininto mo na naman ngayon. Nakakailang hukay ka na. Kung ganyan ang problema sa'yo, mindset, ikaw mismo sa pagkatao mo yung may problema niya, hindi na yung company. Tama? Pero kung tinuloy-tuloy mo sana, ginalingan mo, binilisan mo, in-applyan mo ng skills yan, makukuha mo sana to, gumaling ka. Pag gumaling ka, parang ginto na hindi mawawala sa'yo. Lumabas ka man sa kumpanya, dala-dala mo yung ginto na yan, yung kaalaman na yan. Hindi ka na makakapangatlo, pang-apat, pangalawa. Kasi ikakasayang ng oras mo itong ganitong ginagawa mo. Dito parang sana, kung inayos mo na kagad yung mindset mo, nakuha mo na kagad ito sa isang kumpanya pa lang, ilang taon, ikaw mismo, ilang taon ka? 34. Dapat sa edad mo 34, o isang taon na lang, mag-35 ka na, mag-35 ka dapat, milyonaryo ka na. Paano mo makuha sa pagiging empleyado yan? Wala ka namang skills. Ikinakatakot mo ka mag-resign. Kinakatakot mo lumayas dito. Pero wala ka pang skills na mapakita kapag lumabas ka rito, saan ka pupunta. Yun ba ang kinakatakot ninyo? Bilib ako dun sa mga sumasagot ng hindi, pero dapat totoo yan na hindi talaga. Yung mga hindi natakot umalis sa kumpanya, bilib ako doon. Doon sa mga nag-resign, magkano bang makuha mo sa loob ng, lagay mo 5 taon. Hindi ka naman siguro abot ng 150,000 noon, babayaran ka ng kumpanya 150,000. Tama? Napakaliit na bagay yung 150,000 sa 5 taon na sinayang mo. Dito? Ikaw ang ginawa mo, binilisan mo to. Sa loob lang 1 taon, natuto ka, naabot na kagad yung ginto. Lumabas ka rito. Doon ka palang mamananalo. Pag wala ka na sa kumpanya, nakalabas ka na sa kumpanya, wala ka na rito. Kasi yayaman lang talaga po. Hindi ko kayo hipokrito, hindi ako maging plastic sa inyo. Habang nandito kayo, gagamitin lang kayo ng kumpanya. Kaya kung sino yung mga malakas ang loob dyan na magaling na, gumawa kayo ng paraan, hindi kayo wakan ng kumpanya. Isipin mo, go-overtime ka, 3 oras, 5 oras. Magkano ilalagdag mo? 500, 600? Magkano sahod mo? 700, 1,000 lang isang araw. Sa 1,000 isang araw ba, ikakayaman mo yan? O, ba't kini-question nyo ngayon yung kumpanya? Hindi namin kasalanan yan, hindi kasalanan ng mga employer, yan nandito kayo. Yung mindset ninyo may mga problema. Kahit anong question ang gawin nyo dito, mawala man kayo dito, tuloy-tuloy ang kumpanya. Kaya kayo mismo sa sarili nyo, baguhin yung mindset ninyo. Kung puro kayo question dito, paglabas ninyo, gawin din ang mangyayari sa inyo. Pagdating doon sa isang kumpanya, hindi pa rin kayo abot doon sa kung saan gumaling na kayo. Iba nga dyan, 2 months, 3 months pa lang, puro question na rito eh. Feeling na loko sila, pero ang katotohanan nun, kayo mismo. Alam niyo naman na wala kayong panalo rito, pero dito pa rin kayo. Sino ba itong manloko dyan? Sino ang nanluloko talaga? Kayo mismo sa sarili ninyo. An example ko lang to para madali nyo intindihin. Na hindi dapat natin pinapaabot doon sa matagal. Maisipin mo, makatatlong kumpanya ka. Buti kung maabot mo sa 3 kumpanya, pagdating doon, kung puro question ka pa rin, hindi mo naman na bago mindset mo dito, hindi na bago dito. Pagdating mo dito, wala ka naman pinagbago. Pero 4 years. Mauubos ang panahon mo, kakahukay. Kakahanap ng bagong kumpanya. Kakahanap ng ginto. Nakuha ninyo? Kung wala kayong kagalingan dito, paano kayo aalis? Hindi wala rin kayong lakas ng loob. Kahit wala pang mag-hire na kumpanya sa inyo, kapag magaling kayo, aasenso kayo. Bakit? Dala-dala nyo na yung ginto eh. Dala-dala nyo yung kagalingan eh. Kahit mamulot na lang kayo ng basura, kung marunong kayo magpaikot ng pera, yun manggagaling sa basura na yun, aasenso kayo din. Nabago nyo yung mindset ninyo eh. Naniniwala ba kayo?
Kung i-hire kayo ng isang kumpanya sa orang kayo 2,000, pero ganyan pa rin ang mindset ninyo, aasenso ba kayo? Di ba? Anong problema ngayon? Sino? Kami, kumpanya, o yung mga mindset ninyo? Pag-uwi nyo yung puro question. I-turn to positive, convert nyo sa positibo yan. Ngayon, kung feeling ninyo, may mga kakulangan yung company na to, kailangan maging magaling ako rito. Para makaalis ako rito, dala-dala ko yung kagalingan, matatanggap ako sa iba. Ito mga sales, walang question sa rules and regulation to. Mas malawak ang kaisipan ng mga to. Pero sana, yung kagalingan na nakuha nyo dito, mailabas nyo mas maaga mga sarili nyo, magamit nyo ng mas maaga sa labas. Huwag nyo sayangin ang oras panahon nyo rito. Tatanda kayo dito kapag hindi kayo nagdesisyon. Kulang na lang talaga sa inyo malinaw na kaisipan, maayos na mindset. Pag-uwi nyo yung mga kaisipan ninyo, huwag nyo katakutan ng lumayas dito. Yung mga sales nga, nag-resign nga to pero binabayaran ko eh. Actually, hindi talaga nila kinakatakot yung yung mawalan sila ng separation pay. Dahil alam nila eh, ang sales dito kahit nag-resign, binabayaran eh. Ang kinakatakot nila, baka wala sila mapasok ang kumpanya. Baka may mapasukan man, hindi katulad dito. Pangatlo, baka kulang pa yung skills nila, yung kaalaman nila, kagalingan nila. Tama, sales? Pero pag tinanggal nyo yung tatlo, kahit dalawa na lang tanggalin nyo, dyan. Hindi nyo kailangan masukan pagkatapos dito, tanggalin nyo yung dalawa. Yung walang tatanggap sa inyo, imposible yan. Dito kayo nang galing eh. So, pero tatanggal natin yung dalawang yan. Yung walang mapapasukan at walang tatanggap na parehas yung sahod dito, mas mataas pa. So, yung isa na lang ang puproblemahin ninyo, yung skills. Totoo ba yan? Wala ba kayong skills ngayon? Pag lumabas ba kayo sa MFR, ano bang mangyayari sa inyo? Ngayon mismo, ngayong araw na to, bukas hindi na kayo papasok. Tingin nyo sa sarili ninyo. Ikaw, Lira. Hindi tapos. O, ganun dapat kayo mag-mindset. Kasi kung aabutin kayo 3 taon dito, napakatagal naman. Kung tutusin, sige 3 taon. Pag inabot kayo ng 4 na taon dito, ako 3 taon lang nilimit ko sa sarili ko. Naging sobrang galing ako. Alam kayo, di ba? Si Casey, kilala ako nito. Kung paano ako nagsimula. Ginalingan ko lang talaga ng todo. Isipin mo kung paano ako nagsimula doon sa 70,000 na punan ngayon. Ito na, 3 na yung kumpanya. Sana ganun din kayo sa sales talaga yung advice ko sa inyo yan. Sa ibang empleyado, tigil-tigilan nyo yung puro question na yan. Pag-uwan nyo yung mindset ninyo, kawawa pamilya ninyo. Kung hindi kaya nung kumpanya na i-provide lahat sa inyo, sideline. Magbenta kayo ng kung ano, wag ng shabu. Totoo yan. Yung mga asawa nyo, encourage nyo rin na kung anong naririnig nyo dito, Tigil ko na boss, tinigil ko na kahapon. Kaya sideline. yung sobra-sobra rin paggastos, hindi ka Kaya makakita. 700. So si Christian araw-araw nag-inom, 100 ang gastos sa inom araw-araw. Sayang, magkano 100 at sa 3,000 pesos yan. Scatter, tundaan, Wala pa kayo sandal sa isang araw. Nag-i-scatter pa. Wala nang punan. Nag-scatter pa. Sino ba yung nagsusugal dito? Lahat. Kita mo. Lalayo pa ba? Nasa sales na? Yung mga nagsusugal dito sa kumpanya na to siguro mga 10 taon nandito pa rin kayo. Grabe naman yung boss. Ay nagsusugal eh. Saan mapupunta ang kinikita nila? Pwede naman boss. Pwede boss. Pag Nagsusugal nakuha dito. yung ano boss. Kabisor, Isa na lang po. Isa na lang. Limit na. mag-isisi kayo kapag sinasayang yung oras ninyo, Minsan na lang pera boss. ninyo. Minsan na lang din ako mag-scatter kaso ubos. Hindi pa siguro nyo maramdaman ngayon yan, pero balang araw pag-iisihan nyo yan. Yung boss, mamaya scatter ako, ubos na naman sinahod ko. Christian boss pa uso. Tuturo dun sa Akin lang sana sa inyo, kaya tuturo ang puta mo. Ang dami. pinag-uusapan natin ito ngayon. Sorry. Para mawala na yung puro questions sa kumpanya. Kasi kami talaga, pinagsisikapan namin na maging maayos kayo. Kung nagkakaroon man ng struggle yung company, at minsan nasa sakripisyo namin kayo, sana kunting pag-intindi man lang. Pero hindi naman lahat ng oras talaga nangyayari yung gano'n. Kung yung mga pauwi sa inyo na yan, kung malakas tayo, ayan, pinipilit namin maging malakas. Nagtayo pa kami ng isang negosyo ulit. Para kung sakaling holiday, walang
gaanong deliver sa MFR o walang pasok sa Saraya, papapasukin namin sa isang kumpanya. Lahat ng paraan ginagawa namin para hindi nyo maisip na gabyado kayo. Kung wala na talagang paraan, doon tayo, no? Pero ako, positive ako palagi. Magagawa ko ng paraan yan. Itong mga nakaraan, kasama pa yun sa pag-struggle last year na yun. So, apektado pa rin yung kumpanya. Naranasan pa rin, pero maliit na lang. Hindi na mangyayari ang magtutulungan tayo. Malinaw ba? Baka paglabas na naman natin dito, mag-question na naman kayo. Pumirma kami sa rules and regulation, hindi naman binago. Okay. Christian, may tanong? Sana naman hindi yung rules yung magbabago, yung mindset natin, mindset ninyo. Ang pala boss, may suggestion ako regarding sa leave. Sige. Di ba dapat, para sana mas magandang tingnan, yung mas mataas ang designation, syempre yun dapat ang maging example. Totoo yan. Kasi magandang halimbawa talaga yung boss eh. Kasi paano gagalaw yung mga tauhan mo, susundin yung tamang oras na pagpasok kung yung mas nakakataas sa'yo late? Asa na siya? Bakit O siguro naman, naka-loudspeaker yung audio dyan, ha? Okay, totoo yan yung kay Officer K. Sana kayong mga officers ng company, lalong-lalo si Chai, nakikinig yan kasi naka-open yung audio sa loob. Ay, naku, nakangiti oh. Nakaawang naman yung pinto boss, sinari. Narinig mo naman siguro, Chai. Hindi ko so nakangiti. Simula sa Lunes ay babantayan ko attendance mo, Arnel, ha? Ang ginagawa mo kay Chai, araw-araw, ha? Bihira ka boss, masabi ko bihira. Ba't yan? Laging pagod, laging late. Grabe matulog. Kung wiki pa yan, boss, kung wiki. Tulog ba